For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko po, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Next week po mga kapatid, sasapit na po ang tinatawag na Semana Santa. Alam niyo po ba yon? Yung tinatawag na mahal na araw kung saan aalalahanin po ng marami ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At kaalinsabay po noon mga kapatid, ang maraming pagbabago sa ating paligid hanggang sa mga napapanood po natin sa mga televisyong programa. Ano po? Mapapansin po natin next week na wala na po tayong masyadong masasayang palabas na mapapanood. Ang malungkot lamang po, mga kapatid, gaya po ng Pasko, mapapansin po natin sa mga palabas na napapanood natin o sa ating mga nakikita sa paligid na ang kaaway po ay nailalayo na ang isip ng maraming mga tao sa tunay na esensya at kahulugan ng Semana Santa o ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Diyos, kung saan ipinakita po niya ang kanyang wagas na pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang bugtong na anak. At madalas makikita po natin sa mga palabas na telebisyon ay iba't ibang mga istorya ng pagmamahalan ng pamilya, istorya ng pagmamahalan ng anak at ng magulang o ng magulang sa anak, o pagmamahalan ng mag-asawa o yung wagas na pagmamahalan ng magkasintahan o magkaibigan. Yung iba naman po, para magmukhang banal, nagpapalabas ng mga istorya sa Biblia na kung titingnan ay wala naman pong direktang may kinalaman sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nandyan po ang pagpapalabas ng istorya ni Moises na walang katapusan kung saan hinati niya ang dagat. Ano po? At marami pa pong istorya sa Biblia gaya ng pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. Naipalabas na po ang lahat maliban po sa ginawang sakripisyo. Maipaliwanag ang kahalagahan ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po nagkagayon mga kapatid? Naniniwala po ako na sapagkat yung mga gumagawa po ng mga programa sa telebisyon ay nakita pong hindi na masyadong appealing o hindi na masyadong interesting sa mga tao yung mga palabas na gaya ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga palabas na nagtuturo ng malaking pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kaisa-isang anak. Kaya naman po, nag-isip sila ng ibang mga paraan para mas makuha ang interest ng tao kaysa ipalabas ang talagang diwa ng Semana Santa o talagang mahalagang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa iba. Ganun na po sinusubukan ng kaaway na ilihis ang tao sa pinaka mahalagang mensahe na dapat sala nilang maunawaan gaya ng nabasa natin sa ating teksto ngayong umaga. So mga kapatid, ang goal ko po sa pangangaral na ito ay sariwain sa ating mga puso at diwa ang kalakhan, ang kadakilaan at ang kalawakan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na wag po tayong maparis sa sanlibutan na binabaliwala na lamang po ang dakilang katotohanan po na ito. Na ma-appreciate po natin kung gaano po tayo inibig ng Diyos sa kabila po ng pagiging hindi natin karapat-dapat. Ang talata pong pinag-aaralan natin ngayon ay, gaya ng sabi ko kanina, ay paborito ng marami at pinakasikat na talata sa Biblia. Sa talatang ito, ayon po kay Steve Lawson, makikita natin ang quote, gospel in a nutshell. O sa ibang salita ay ang ebanghelyo sa mas pinaikli o mas pinakompress na salita o isang paraan. Ang sabi po ng ESV Study Bible tungkol sa talatang ito, and I quote, "Here is the most summary of the gospel in the entire Bible."
So kung gusto po ninyong malaman ano ba ang summary ng buong Ebanghelyo, tingnan nyo lang po at unawain ang sinasabi ng Juan 3:16. So napakahalaga pong maunawaan natin ang nilalaman po ng talatang ito sapagkat ang bawat bahagi ng talata pong ito ay nagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo kung saan makikita po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanang gaya mo at gaya ko, sa mga makasalanang gaya natin. So hinati ko lang po itong talatang ito sa tatlong bahagi. Ano po? Ang una pong bahagi ay pinamagatan kong ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang patunay ng pag-ibig ng Diyos. At ang panghuli ay ang epekto ng pag-ibig ng Diyos. Ang katangian ng pag-ibig ng Diyos, ang patunay ng pag-ibig ng Diyos, ang epekto ng pag-ibig ng Diyos. So isa-isahin po natin at dalangin ko po na kung ikaw ngayon ay tila nanlalamig sa pag-ibig mo sa ating Panginoon, ay matunaw ito ng alab ng pag-ibig ng Panginoon ang inyong panlalamig at manumbalik ang iyong init sa ating Panginoon Diyos. At kung ikaw naman po sa mga oras na ito ay hindi pa lubusang nagsusuko ng buhay kay Kristo, hindi ka patuloy na sumasampalataya sa Kanya, nawa ma-encourage ka, mahikayat ka na lumapit sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo na tunay na umiibig sa iyo ng gayon na lamang. Unahin po natin mga kapatid pag-aralan yung katangian ng pag-ibig ng Diyos. Sa unang bahagi pa lang po ng talatang ito mga kapatid, makikita po natin kung anong klaseng pag-ibig mayroon ng Diyos para po sa atin. Pasinin niyo po muli ang banggit sa ating teksto ngayong umaga. Ang sabi ho doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Mapapansin niyo po sa talata na ito po ay nagsimula sa salitang sapagkat. Mapapansin niyo po ba yon? At ibig sabihin po nito, meron pong mga naunang pangyayari na binibigyan po ng paliwanag ng nagsasalita sa bahagi pong ito ng talata. At maalala po ninyo sa konteksto ng talata pong ito, particularly in verse 15, na meron pong pag-uusap na nangyayari sa Panginoong Hesukristo at kay Nicodemo. At pagdating po doon sa verse 15, makikita po natin na ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo kung paano po magkaroon ng buhay na walang hanggan, na sinasabi rin po sa verse 5 na pagpasok, paano po makapapasok sa kaharian ng Diyos. So pagdating po sa verse 16, narito po ang pag-i-elaborate, ang mas lalo pang pagpapalawak o pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po ang buhay na walang hanggan? Paano po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay naging posible sa mga makasalanang gaya po natin? Ito daw po mga kapatid, ayon sa verse 16 ay sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Mapapansin niyo po sa talata na hindi lang po sinabi ng Panginoong Hesus na sapagkat sinisinta o iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Napansin niyo po ba yon? Pwede naman niya sabihin ganun na lang eh. Ano? Pwede naman niya sabihin sinisinta o iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Pero hindi po gayon ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At yung salita pong gayon na lamang dito ay ginamit ng ating Panginoong Hesukristo upang i-describe ang kataasan, ang kalawakan, at ang kalaliman ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi po ito gaya ng isang puppy love na ngayon mahal ka, bukas hindi na. Hindi po ito gaya ng pag-ibig ng tao na may kondisyon. Di po ba ganun na ang tao madalas umibig? Iniibig niya ang isang tao sapagkat may mga katangian ng isang taong ito na kaibig-ibig. Maaring maganda ang kanyang itsura, o gwapo siyang tingnan, o kaya naman po ay mayaman siya, o kaya naman po ay mabait siya, o kaya naman po ay siya ay mabuti sa kanya, kaya magiging mabuti na rin siya sa kanya. Sa isang tao, may kondisyon, may kwalifikasyon na tinitingnan tayong mga tao para ibigin natin ang kapwa nating tao. Pero hindi po gayon ang pag-ibig ng Diyos na ipinapakita po dito, at mamaya mas i-elaborate po natin yan.
Hindi po ito pag-ibig na puro lang salita pero kulang sa gawa. Hindi po ito isang pag-ibig na mayroong mga limitasyon. Ito po ay pag-ibig na hindi pa bago-bago. Ito po ay pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ito po ay pag-ibig na may aksyon. Ito po ay pag-ibig na walang sukat sapagkat ito po ay pag-ibig ng isang eternal na Diyos, isang walang hanggang Diyos. At yamang ang Diyos ay walang hanggan din po. May kakayanan po siyang umibig ng walang hanggan. Tayo pong mga tao walang ganong kakayanan sapagkat tayo may hangganan. Pero ang Diyos, kung umibig, walang hanggan, wagas. Ito po ay pag-ibig na wagas at walang katumbas. Ito po ay pag-ibig na gayon na lamang. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa po sa pag-ibig ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae and vice versa. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa po sa pag-ibig ng isang lolo o lola sa kanyang mga apo. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa po sa pag-ibig ng isang magulang sa kanyang mga anak. Pagsama-samahin man po ang pag-ibig ng lahat ng mga anghel, lahat ng mga tao, lahat ng mga nilalang sa buong universo, ay lahat ng ito ay mamumutla kung itatabi nyo sa kalakhan, kadakilaan at kalaliman ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya naman po nasabi ng ating Panginoon Jesucristo na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, hindi mo mahanap ang ganitong klaseng pag-ibig sa kasintahan mo. Hindi mo ito mahanap sa asawa mo, sa mga magulang mo, o sa mga anak mo, o maging sa kaibigan mo at barkada mo. Diyos lamang po ang may kakayanang magbigay ng gayon na lamang pag-ibig. Diyos lamang. Wala na pong iba. So nakita po natin ang katangian ng pag-ibig ng Diyos, na ito po pala ay napakatindi na pag-ibig. Ngayon naman po, pag-aralan po natin ang patunay ng pag-ibig ng Diyos. Paano po ba pinatunayan ng Diyos ang kanyang wagas na pag-ibig sa sanlibutan? Paano po ba natin nasabi na dakila ang pag-ibig ng Diyos? Meron po ako nakitang dalawang dahilan sa teksto, yung talatang ating pinag-aaralan. Una po, ito po ay napatunayan sa pamamagitan ng kanyang inibig. Sino po ba yung object ng kanyang inibig? Ang sanlibutan. Mamaya papaliwanag ko ano po bang klaseng tao ang mga meron sa sanlibutan na inibig ng Diyos. Pangalawa, ito po ay napapatunayan sa pamamagitan ng ng kalakhan ng kanyang handang isakripisyo alang-alang sa pag-ibig. Ano po yung kanyang sinakripisyo? Mas better sabihin, sino ang kanyang sinakripisyo? Ang kanyang bugtong na anak. Pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid. Yung unang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang inibig. Ano po ba o sino po ba ang naging object ng kanyang pag-ibig ayon po sa talata? Kanino po ba niya itinoon ang pag-ibig na gayon na lamang ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po ulit sa ating teksto, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, kanino? Sa sanlibutan. Now, ano po bang ibig sabihin ng sanlibutan sa talata pong ito? Sa mga sulat po ni Apostol Juan, kung babasahin po natin ang Gospel of John, meron pong tatlong pagkagamit o tatlong paraan ng pagkagamit si Apostol Juan ng salitang sanglibutan. Minsan po ginagamit ang salitang sanglibutan na pumapatungkol sa planetang Earth, kung saan po nakatira ang tao. O kaya naman po ay sa buong universo, kinatawag po iyang sanlibutan minsan ni Apostol Juan. Minsan naman po, pag sinabing sanlibutan, ito po ay pumapatungkol sa masama at makasalanang sistema ng sanlibutan. Di po ba minsan nasasabi natin, makasanlibutan kayo? Ang ibig sabihin nun, umaayon kayo sa takbo ng sanlibutan. Minsan ganun siya ginagamit ni Apostol Juan. At minsan naman po ginagamit po niya ito yung salita pong ito na pumapatungkol sa mga tao o humanity. Generally speaking, mga Hudyo o maging Griego. Mga tao without distinction. Anuman po ang kanilang lahi, sila po ang tinatawag na sanlibutan.
So kung pag-aaralan po natin mabuti yung salita pong sanlibutan sa talata pong ito, hindi po ito maaaring pumapatungkol sa planetang Earth or sa universe. Sapagkat sa verse 16 ng chapter 3, makikita po natin na ina-assume ng Panginoong Jesucristo na yung sanglibutan ay sasampalataya. At hindi po kayang sumampalataya ng planetang Earth. Wala naman po itong buhay. So obviously, hindi po ito pumapatungkol sa planetang Earth kung saan naroon ang hayop, halaman, araw at bulaklak and so on and so forth. Ito po'y walang kapasidad na sumampalataya sa Diyos. So cross out na po iyon. So hindi din po ito maaaring pumapatungkol sa masamang sistema ng sanlibutan, sapagkat hindi po maaaring ibigin ng isang banal na Diyos ang kasamaan. Labag po ito sa kanyang katangian bilang Diyos. So cross out na rin po yon sa ibig sabihin dito ng sanlibutan. Ang natitira na lamang pong option ay ang mga tao sa sanlibutan. Yung mga tao, generally speaking, yung human race ay minahal ng Diyos ng gayon na lamang. Sila po o tayo ang pinatutungkulan po dito ng ating Panginoong Hesus sa talata na pinagpukulan niya ng pag-ibig na gayon na lamang, ng wagas na pag-ibig. Ngayon mga kapatid, ano po bang klaseng mga tao ang pinagpukulan niya ng pag-ibig? Kaya po natin nasabing dakila ang kanyang pag-ibig. Sa context, ito po ay yung mga taong walang natural na pag-ibig sa Diyos sa kanyang anak. Tingnan niyo po yung nakalagay sa verse 19. Talon kayo from chapter 3 verse 16 to verse 19, ang sabi ho doon, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, ang Panginoong Hesus, at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Maaring di nila rektang sinasabing kinamumuhayan nila ang ilaw, kinamumuhayan nila ang Panginoong Hesus, pero batay sa kanilang pamumuhay, kinamumuhayan nila siya. Nabubuhay sila para isatisfy ang pita ng laman at hindi para sa kasiyahan ni Hesus. Nabubuhay sila para gawin ang kagustuhan ni Satanas kaysa gawin ang kalooban ni Hesus. Nabubuhay sila nang walang pakialam sa nararamdaman ni Hesus, basta magawa lang nila ang gusto nila kahit alam naman nila na masama ito at hindi ito nakalulugod sa ating Panginoong Hesus. Ganyan ang mga tao sa sanlibutan na pinagpukulan ng pag-ibig ng Diyos. Sila po ay mga taong walang utang na loob. Bakit ko po nasabing mga walang utang na loob? Sa John chapter 1 verse 3 na pinag-aralan na natin, na pag-aralan natin na lahat ng mga bagay ay nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Pera mo, asawa mo, anak mo, karir mo, aral mo, cellphone mo, ultimo buhay mo, galing sa Panginoong Hesus. Pero nung nagkatawan tao ang Panginoong Hesus, hindi siya kinalala ng kanyang mga nilikha. Ang sabi po sa Juan 1, Jis, siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hindi po ba napakasakit sa kalooban kapag yung anak mo na inalagaan mo mula pa sa pagkasanggol hanggang siya po ay magkaroon ng magkatrabaho? Oo, sabi ni Teya, napakasakit. Matrama yung sasabihin ko, na-distract tuloy. Di po ba napakasakit yung mga magulang na naririto? Yung mula dito kay Teya na napaka-cute. Siyempre anak ko yan. Imagine niyo, inalagaan naming mag-asawa, binigay namin ang lahat-lahat, sinakripisyo namin ang lahat-lahat. Yung eka nga, yung pamosong salita na Nanay Lydia na isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Na ultimo nilulok mo yung pride mo, na pinasukan mo ang lahat ng pwede mong pasukan trabaho, mabuhay lang siya. Na masukan, At minsan nga, nakuha pa nating mandaya ng ating kapwa para lang may pakain sa ating mga anak. Tapos, isang araw, kapag po lumaki-laki sila,
at kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa, na kumikita na sila ng sarili nilang pera, kay balis na nila tayong kalimutan. Kung mura-murahin nila tayo ay gayon na lamang. Kung singhalan nila tayo ay gayon na lamang. Nakalimutan nila na hindi sila magiging gayon, hindi nila maaabot ang kanilang kalalagayan ngayon kung hindi ninyo sila inalagaan. Hindi po ba napakasakit? Lalo na sa mga magulang na naririto. Kung meron man po sigurong dudurog sa puso ninyo, yun po yun eh. Yung pinakamamahal nyong anak, na ibinigay nyo ang lahat ng inyong makakaya, mabigyan lang sila ng maayos na buhay, isang araw ay wawalang hiyain at babaliwalain po kayo. Imagine niyo po ang nararamdaman ng Panginoon Diyos sa atin, na ibinigay po niya ang lahat-lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Pero hindi natin siya lubos na pinahahalagahan. Ang lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw ay ginagamit namin din sa maraming mga bagay, maliban na lang po sa mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Yung oras na ibinibigay niya sa atin araw-araw ay inuubos natin sa mga walang kwentang libangan kaysa gamitin natin sa pananalangin at sa pagpupulay ng Kanyang mga salita. Ang hininga na ibinibigay niya sa atin araw-araw ay ginagamit natin upang magmura, magreklamo at siraan ng ating kapwa, imbes na gamitin natin upang siya ay purihin at ibahagi ang mabuting balita sa iba. Yan po ang dahilan kung bakit karapat-dapat po tayong mapahamak, sabi sa verse 16, hatulan, ang sabi sa verse 18, at makaranas ng kanyang puot, ang sabi sa verse 36. Ngunit mga minamahal, kahit deserve natin ang lahat ng mga ito, minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng mga taong lapastangan, makasalanan, rebelde, bastos, walang kwenta, walang utang na loob. Minahal ng Diyos. Wala pong anumang buti ang nakita sa atin ng Diyos. Kung masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, sa mata ng Diyos, para po tayong nagnananang sugat mula ulo hanggang patalampakan. Ganyan po tayo dinescribe ng banal na kasulatan. At ang ating mga katwiran ay tila isang basahang marumi sa harapan ng Diyos, ayon po sa Isaiah 64 verse 6. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, sa kabila ng kadiri-diri nating kalalagayan sa harapan ng Diyos, inibig niya tayo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 5:6 hanggang 8, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga mabubuti? Hindi po. Dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga hasmamatay, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga sablay sa buhay, sa kabila ng ating napakaraming pagkukulang sa Diyos, inibig niya ang sanlibutan, at kasama po tayo roon, mga kapatid, kung nakikita mong gayon ang iyong kalalagayan sa mga oras na ito. Inibig po niya tayo sa kabila ng pagiging hindi natin karapat-dapat ibigin. Kaya naiintindihan ko po yung sumulat nung awit na inawit natin kanina, na ang tanging alay ko, kung paano siya namamangha sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po niya sa kanyang sinulat na awit, hindi ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ganun din po ba yung diwa nyo, mga kapatid, sa mga oras na ito? Para ma-appreciate nyo ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Para mas ma-appreciate mo yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, balikan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Napakasama mong tao.
Walang ya tayo. Wala tayong utang na loob sa Diyos. Pero minahal tayo ng Diyos ng gayon na lamang. Oh kapatid, sana po ay mayroon kang ganitong pagkamangha sa mga oras na ito sa pag-ibig na iniuukol sa iyo ng Diyos sa kabila ng iyong hindi pagiging karapat-dapat. Maaari pumunta ka rito nang lalamig ka sa Panginoon. No, hindi nakamukha ng dati yung iyong sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Tila hinihila mo na lang ang isa mong paa papunta dito sa simbahan para sambahin ang Panginoon. Tila tinatamad ka ng manalangin. Tila nawawalan ka ng ganang mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero sana ito pong mga pinag-aaralan natin kung gaano ka inibig ng Diyos ay pagliyabin po muli ang tila aandap-andap ng pag-ibig mo sa Kanya na maunawaan mo na sa kabila ng pagiging pasaway mo, minahal ka ng Diyos. Sabi nga sa paborito nating inaawit palagi sa simbahan, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Maliban po sa kanyang mga inibig na hindi karapat-dapat, mga kapatid, napatunayan din po ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kalakhan ng kanyang handang isakripisyo. Alam niyo mga kapatid, masusukat po natin ang pag-ibig ng isang tao batay sa kanyang handang isakripisyo para sa kanyang iniibig. Naniniwala po ba kayo ron? Ang isang taong umiibig ngunit hindi handang magsakripisyo ay mababaw ang kanyang pag-ibig or worse, maaaring peke o pakitang tao lang ang kanyang pag-ibig. Ang tunay na umiibig ay handang magsakripisyo. Amen? Sabi nga sa kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sa Pilipino, maaari daw tayong magbigay ng walang pag-ibig, ngunit hindi tayo maaaring umibig nang hindi nagbibigay. Hindi po ubrang hindi ka magsasakripisyo sa taong totoong minamahal mo. At ganyan po ang ginawa ng Diyos Ama para sa atin. Pinatunayan po niya ang kanyang wagas na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang isinakripisyo. Sino po ba ang kanyang isinakripisyo? Ang kanya lamang pong buktong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa talata, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Yung salita pong ibinigay dito ay katumbas po ng salitang isinugo sa verse 17. Kung tutuloy niyo yung basa, ang sabi sa verse 17, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sinugo po ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus sa sanlibutan, hindi para magbakasyon, hindi po para magpasarap. Sinugo po siya sa lupa upang magdusa at isakripisyo ang kanyang buhay para pambayad sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay sa sanlibutan para mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. At ito po ay isang napakadakilang sakripisyo, mga minamahal. Kung iisipin lang po natin kung gaano kalaking pag-ibig ang kailangan upang magawang isakripisyo ng isang magulang ang kanya pong matigas ng ulo, mahina at napastangang anak. No, imagine niyo, yun na nga lang, ganun na nga lang yung anak nyo. Matigas ang ulo, mahina ulo, o pasaway. Ano? Tapos napastangan. Kaya mo isakripisyo kahit ganun siya? Di ba hindi? Kahit ganun siya, hindi mo kayang isakripisyo yung iyong anak. Ako nga po, mga kapatid, yung dalawa kong anak na napakababait. Na halos araw-araw ng aming buhay. Na-high blood kaming mag-asawa. Kakasaway sa dalawa po namin lalaking anak. Ewan ko lang itong maliit. Sana naman hindi. Hindi ko pwede silang ipabigay. No? Kahit minsan nasasabi na sa akin, bibigay ka na namin. Napakakulit mo. Mamamigay ka na namin. Hindi po natin kaya yun eh. No? Makulit pa po yan. Nakakainis pa po yan kung minsan.
Pero ang binigay po ng Diyos, yung kanyang perpektong anak. Bakit ko po nasabing perpekto? Kung ano yung katangian ng Ama, siya rin katangian ng anak. Di ba? Pinag-aralan na natin yan sa doktrina ng Trinidad. Kung ang katangian ng Ama ay walang hanggan ng kanyang kabutihan, pag-ibig, biyaya, katapatan, kabanalan, gayon din ang anak. Perpekto, walang katulad. Ang-iisa ang kanyang anak. Kaya nga tinawag na bugtong na anak. Pero hindi niya pinanghaniangang isakripisyo. Can you imagine that? Si Pastor Steve Lawson ng Dallas Bible Church sa Amerika ay nag-comment po tungkol sa sakripisyong ginawa ng Diyos Ama sa kanyang isa sa kanyang pangangaralan. Sabi po niya, pakinggan niyo po, tinagalog ko na lang. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tatanungin ko kayo, anong mas malaking sakripisyo pa kaya ang kayang ibigay ng Diyos? Anong mas dakilang regalo ang pwede pang irigalo ng Ama na mas dakila pa sa pagbibigay ng kanyang sariling anak? Mas madali pa sa Diyos na ibigay ang buong mundo kaysa ibigay ang kanyang bugtong na anak. Mas madali pa sa Diyos na ibigay ang buong universo kaysa ibigay ang kanyang bugtong na anak. Mas madali pa sa Diyos na ibigay ang buong sangkalangitan kasama na ang mga anghel na nakapalibot sa kanyang trono. Ngunit, ang sakripisyong ito ang pinakadakilang sakripisyo sa lahat na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Close quote. O kapatid, kung nagdududa ka kung totoong mahal ka ng Diyos dahil sa napakaraming mong pinagdadaanan sa buhay, dahil kinakapos ka pinansyal, dahil napakarami mong problema na para ka bang sinakluban ng langit at ng lupa, hinihikayat kitang balikan ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano pinatunayan niya ang kalakhan ng kanyang pag-ibig sa iyo. Doon pinatunayan ng Diyos, doon pinatunayan ni Kristo ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Isinakripisyo niya ang pinakamahalaga sa kanya, namely, ang kanyang nag-iisa at walang katulad na anak. So nakita po natin, mga minamahal, ang katangian ng pag-ibig ng Diyos at kung paano po niya pinatunayan ito. Panghuli, pag-aralan po natin ang epekto ng pag-ibig ng Diyos. Ano po ba ang epekto o impact ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay? Kaya po natin nasabi na ito po ay dakila. Ang sabi po ulit sa ating teksto, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa huli pong bahagi ng talata, nakita po natin na in-express ng ating Panginoong Jesus ang epekto o resulta ng kanyang dakilang pag-ibig sa dalawang paraan. Una po ay sa paraang negatibo at ang isa po ay sa paraang positibo. Negatibo kasi sinabi ho niya dito kung ano yung hindi natin mararanasan dahil sa kanyang pag-ibig. At positibo, sinabi po niya kung ano yung ating mararanasan naman dahil sa kanyang pag-ibig. So aralin po natin isa-isa mga kapatid, malapit na tayo magtapos. Una, ipinakita po ng ating Panginoong Jesus kung ano ang hindi natin mararanasan dahil sa kanyang pag-ibig. Namely, ang sabi sa talata ay ang mapahamak. Now, ano po bang ibig sabihin ng mapahamak sa talatang ito? Sa verse 16, yun po yung mararanasan ng mga hindi sumasampalataya. Ano po? In verse 18, yun po yung katumbas ng paghatol sa iyo ng Diyos. Sa verse 36, ito po yung pagdanas ng puot ng Diyos. Now, ano po bang itsura ng napopuot na Diyos? Kung titignan po natin sa aklat po ng pahayag o Apokalipsis, ang kabanata ay 14, talatang 10 hanggang 11, ito po yung mararanasan ng isang taong napahamak, nahatulan at kinapopuotan ng Diyos. Pakinggan niyo po, ang sabi, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo na sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel
at sa harapan ng kordero. Ano po ang mararanasan ng isang taong kinapuotan ng Diyos? Pahihirapan ng apoy at asupre. Wagas na paghihirap ang mararanasan ng isang taong hindi sumasampalataya. Now, hanggang kailan po ito mararanasan? Maganda ho sana kung isang sakit na lang. Kapag gano'n na lang, magkasala na lang tayo ng magkasala. At isang sakit na lang naman di ba? Biruan yan. Ano? Sige, inom pa pare. Isang galitan na lang naman yan Ano? Isang galitan na lang. Di ba? Pero hindi po gano'n ang mararanasan ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi sa verse 11, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang, magpakailan-kailanman, at siya'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang kapahingahan. Mga kapatid, walang hanggan, walang humpay na pagdurusa ang naghihintay sana sa atin kung hindi tayo inibig ng Diyos. Mula po rito tayo iniligtas ng Diyos. Na para saan naman po tayo iniligtas ng Diyos? In other words, ano yung mararanasan natin ng mga taong inibig ng Diyos? Ang sabi sa talata ay ang buhay na walang hanggan. Pinaliwanag ko na po last Sunday kung ano po ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po literally ay ibig sabihin ay ang buhay na sa panahong darating. Ang buhay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo kung saan hindi na natin mararanasan ang mabuhay, hindi lang natin mararanasan ang mabuhay ng walang hanggan, kundi mararanasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay mararanasan ng isang mananampalataya even sa panahon po natin ngayon. Bagamat hindi po perpekto, mararanasan na ng isang mananampalataya ang buhay na may kakontentuhan, kasiyahan, kapayapaan at kakumpletuhan sa Diyos. At darating ang panahon, kung ikaw ay mananampalataya, nalulubusin ng Diyos ang iyong kagalakan. At bibigyan Kanya ng hindi lang quantity of life, yung mahabang buhay, kundi quality of life. Yung buhay na hindi mo naranasan sa sanlibutan ay ipaparanas ng Diyos sa Kanyang mga taong inibig na sumampalataya sa Kanya. Ito po yung buhay na mararanasan ng inibig ng Diyos ng mga tao na gayon na lamang. Now, meron pong kondisyon na makikita tayo sa talata upang maranasan po natin ang epekto ng pag-ibig ng Diyos. Ano po ang kondisyon, mga kapatid? Balikan niyo po ang talata. Juan 3:16. Upang ang sino man na sumampalataya. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Dahil sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong inventong turo ang tao para magmana ng buhay na walang hanggan. Sundin mo daw ang ganitong sakramento. Sundin mo daw ang ganitong kautusan. Umanib ka daw sa ganitong relihiyon. Magsimba ka palagi. Magpakabuti kang tao. Pero hindi po gano'n ang sinabi ng talata. Hindi kasi natin kaya yun. Kung kaya nating iligtas ang ating sarili, sana hindi na bumaba ang Panginoong Hesus. Kaya bumaba ang Panginoong Hesus kasi hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Ang kailangan lang ho natin ngayon ay sampalatayanan ng Kanyang ginawa sa krus. Na siya ay namatay, ngunit sa ikatlong araw siya ay nabuhay muli. Kailangan mo lang pagtiwalaan iyon. At ang katumbas ng pagtitiwala sa Diyos, tatalikuran mo ang iyong dating buhay. At isusuko mo ang buhay mo ngayon kay Jesus. Marami po kasi nagsasabi, sumasampalataya ako. Pero hindi mo nakikita ang bunga ng pananampalataya sa kanyang buhay. Ang sabi ni Santiago, ang pananampalatayang iyon ay patay, peke, walang buhay. Ang tunay na pananampalataya ay meron pong pagbabago sa buhay ng isang tao. At mga kapatid, napakasarap. Kahit sino ka pa, basta ikaw ay sumampalataya sa Diyos, magmamana ka ng buhay na walang hanggan at maliligtas ka sa kapahamakan. Mapahudyo ka man o Griego, palasimba ka man o hindi, matino ka man o marami kang kalokohan na nagawa sa buhay,
gaano ka man kadumi at kadiri-diri sa harapan ng Diyos, marami ka mang bisyo, gaano man karami ang sablay mo sa buhay, marami ka mang utang, magagalitin ka man, babaero ka man, lasinggero, sabihin mo na pusher ka, nakulong ka man o hindi, matanda ka man o bata, may pinag-aralan ka man o wala, mayaman ka man o hindi, ang sabi ng Biblia, sino man na sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos kung lalapit ka lang sa Kanya. Kaya kang bigyan ng panibagong simula ng Diyos. Kaya Kanyang tulungang magbago. Kaya Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung magtitiwala ka lang sa Diyos. Kung iibitawan mo lang ang sarili mong katwiran. Kung isusuko mo lang ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, hinihikayat kita sa mga oras na ito, kung ikaw ay hindi patunay na nakakaranas ng kaligtasan, ikaw ay hindi patunay na nagsusuko ng iyong buhay kay Kristo, hinihikayat kita. Sana naintindihan mo kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanang gaya natin. Sana nahikayat ka lumapit sa Kanya sa mga oras na ito. At kapatid, kung ikaw ay sumampalataya na at tila nanlalamig ang iyong pag-ibig sa Diyos ngayon, sana napag-alab muli ang iyong puso, ngayong napaalala sa iyo ang kalakhan at kadakilaan ng pag-ibig ng